Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Ginganap na typhoon si Bagyong Nika. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umaabot na sa 120 km per hour at ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 150 km per hour. Medyo malapit na ang bagyo, yung sentro nito sa kalupaan. Ang layo ng sentro o gitna ng bagyo ay nasa 100 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. Inaasahan pa rin natin na ito'y kikilos sa direksyong west-northwestward o ordinary pakanluran o papalapit sa kalupaan sa bilis na 20 kilometers per hour. Narito ang track at intensity forecast ng bagyo. Inaasahan po natin na ngayong umaga ay maaaring mag-landfall o tumama yung gitna o sentro ng bagyo sa kalupaan at maaaring mag-landfall ito sa Isabela o sa Northern Aurora. Inaasahan natin na hihina ang bagyo habang binabaybay ang kalupaan dahil sa interaction o friction dulot ng lupa. Inaasahan pa rin natin na magpapatuloy ang paghina ng bagyo kahit na ang bagyo ay nasa West Philippine Sea hanggang paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag hindi nagbago ang kanyang direksyon at galaw ng bagyo o bilis ng bagyo, maaari pong bukas ng umaga ay inaasahan natin nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 4. Ang mga lugar na sa ilalim nito ay northernmost portion ng Aurora, central at southern portion ng Isabela, southeastern portion ng Abra, central at eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at western at southern portion ng Kalinga. Signal number 3 naman sa northern portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino, lalabing bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, lalabing bahagi ng Abra, southern portion ng Apayao, at lalabing bahagi ng Kalinga. At ganoon din, nakataas ang signal number 3 sa lalabing bahagi ng Mountain Province, lalabing bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nakataas ang signal number 2 sa central portion ng Aurora, lalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, lalabing bahagi ng Quirino, northwestern at eastern portion ng Cagayan, lalabing bahagi ng Apayao, lalabing bahagi ng Benguet, lalabing bahagi ng Ilocos Norte, buong La Union, northeastern portion ng Pangasinan at northern portion ng Nueva Ecija. Samantala, nakataas ang signal number 1 sa lalabing bahagi ng Aurora, lalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Highland, lalabing bahagi ng Pangasinan, lalabing bahagi ng Nueva Ecija, buong Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portion ng Zambales, Metro Manila, Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at eastern portion ng Quezon kasama ang Polillo Island, Camarines Norte at northern portion ng Camarines Sur. Bago tayo magtapos, bukod sa Bagyong Nika, meron tayong binabantayang dalawang bagyo sa dagat Pasipiko. Una, yung low pressure area naging ganap na tropical depression. Ang layo nito sa ating kalupaan ay nasa 1,685 kilometers silangan ng Visayas. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay nasa 45 kilometers per hour at ang pagbugso ay nasa 55 kilometers per hour. Ang kanyang paggalaw ay inaasang sa direksyong west-northwest o ordinary pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour.
Itong tropical depression ay may posibilidad na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Samantala yung pangalawang bagyo, napakalayo sa ating bansa, tropical storm na may international name, Manny. Ang layo nito sa ating bansa ay nasa 3,555 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay maabot sa 85 kilometers per hour. Sa ngayon, malabong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang susunod pong pangalan ng bagyo after ni Nika ay Ophel.